Ang laki oh. Ah, sige na nga, tikman na natin to. 3, go. Peace. Isa ka rin ba sa may ayaw ng sardinas? Pero para sa akin, ito ang isa sa mga best friend ko noong college kami. Kasi nung nagko-community kami, wala kaming pwedeng makainan, kaya no choice, magbabaon kami at ito ang isa sa mga pinabaon namin. Sardinas. Mag-disclaimer lang muna tayo, hindi ko personally kilala si Tito Mars and wala po ako anything against sa kanya. Pero i-react lang natin yung nasa video and hindi natin alam yung buong context ng pag-present niya sa pagkain niya ng sardinas. Kaya panoorin natin ulit ito. Ate, luto na ho yung sardinas na may kamatis, gaya nga ng Ano naman tayo, ate? Subukan na naman natin siya kainin. Saglit lang. Ready muna ako ng tissues. Ako sa anong mangyari na hindi natin alam. At ang tubig natin. Umpisahan ko siya sa kamatis dahil mahilig naman ako sa gulay. Tama ba ito na ganito? Tama ba ito? Ang alam ko parang hinihiwa to, di ba? Ang laki oh. Wala kasi nagsabi sa akin dun sa comment section kung hihiwa. Ang sabi lang kasi, ilagay ko daw yung kamatis sa sardinas para sumarap. So, ayun yung ginawa lang talaga siya. Malay ko ba, di ba? Ate sa ate may lasa. Hindi siya... Susubukan ko ulit ha. Tatry natin ulit isang beses. Hindi natin siya susukuan. Three, go. Ang laki nung kamatis. Ang laki niya eh. Hindi ko malunok. Hindi ko malunok yung kamatis. Ang laki. Ang laki. Okay. Okay yung kamatis. Ang hirap naman itong challenge na to, ate. Sabi niyo magiging masarap. Sardinas. Kamatis. Ito na yung 3 factors na possible na pwede nating i-connect sa pagkain ni Tito Mars sa sardinas. Ang number 1 na pwede nating i-connect is baka pwedeng meron siyang RFID. Ito yung tinatawag na Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. This is a new eating disorder wherein children or adults with RFID are extremely selective eaters and sometimes have little interest in eating food, especially kapag hindi nila bet. And then they may eat a limited variety of preferred foods that can lead to or pwede silang at risk for poor growth and poor nutrition. Kaya minsan, nagkakaroon sila ng pwedeng iron deficiency anemia, mga ganyan na examples. Number 2 na observation natin is yung socio-economic status ni Tito Mars, no? May kita natin na yung mga ibang vlogs niya, yung sa background niya is pwede natin sabihin na possible na sa middle income or higher middle income status earner o kaya yung family background niya na pwede may kaya sila sa buhay, no? So, maaaring yung lifestyle nila is hindi siya masyadong na-expose sa mga foods on the street, yung mga ganon. Hindi niya masyadong nakasanayan yon kasi iba yung nasa-serve sa kanya dahil nga, di ba, sa status ng buhay niya. Tapos, syempre, ang pang-third is yung security, food security, tapos yung reminders, mga ganyan ng kanya sigurong parents, protective parents or protective family members, especially kasi very rampant na yung mga foodborne related diseases na karaniwan na nakukuha sa mga contaminated na mga pagkain natin. Kaya siguro
pinag-iingat talaga yung mga parents ni Tito Mars sa kanya na huwag basta-bastang kumain sa food hanggang sa nakasanayan na nilang hindi na masyadong kumakain ng mga food na medyo alanganin. Ayan. Hindi lang naman street foods yan eh. May mga restaurants din, mga ganyan, o kaya hindi basta-bastang uminom ng mga sinaserve na service water. Yung mga preferred talaga is bottled water para to prevent the risk of foodborne related diseases. May kanya-kanya naman tayong preference sa food. Short story lang dito sa family namin, yung mother ko is ayaw na ayaw niya ng suka in any form. Kapag may nalanghap siyang parang may suka or nalasahan niyang may suka yung pagkain, ayaw niyang kainin. As in, hindi naman siya maarte, pero ayaw talaga niya ng food na may suka. Tapos yung ate ko naman, alam niyo yung parang yung seafood na may butlig-butlig na ganon, na very slimy sa leeg, ayaw niyang kainin yung ganong food. Yun. So, yun yung preference niya and ako naman yung preference ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko bet yung dinuguan. Yan. So, may kanya tayong bet at hindi bet na mga food. So, hindi ko naman kasalanan kung bakit, hindi ko alam kung bakit ayaw talagang pumasok sa akin kapag kumakain ako ng dinuguan, mga ganon. Pero in fairness, pagdating naman dito, hindi to sponsored itong sardines, naging best friend ko talaga to, especially nung nagko-community kami nung college. Ayan, ganyan. Tapos, minsan, ito naman, hinahalo namin sa pansit. Ayan, Hokkaido mackerel. Tapos, minsan, ito rin yung buksan mo lang ng ganyan, pwede mo nang kainin, magbaon ka lang ng rice. O, di ba, nakatipid ka pa. So, yan yung mga ano natin, pwede nating ma-share sa inyo na, syempre, kinakain ko rin. So, hindi rin naman ako maarte sa food, pero may specific foods lang talaga na hindi ko rin bet na kainin. Ayan. So, sorry kung baka may na-offend kayo sa mga na-share kong kwento. So, kanya-kanya lang tayo talaga ng preference sa buhay. And wala pong masama dyan. For as long as hindi mo tinatapakan ang ibang tao. Okay? So, I hope na nagustuhan nyo itong video and I don't think mapapanood to ni Tito Mars kasi hindi naman ako sikat na vlogger eh. So, that's it guys. Sana may natutunan kayo dito sa video na ito and always think positively. Follow nyo lang ako sa Instagram account ko na lang, Story of Anthony. So, thank you and have a wonderful day.